Isipin ang isang nakalimutang panahon, bago pa ang mga bagyo at tubig na humubog sa mundo gaya ng alam natin sa mga unang kabanata ng Biblia. Kapansin-pansin sa aklat ng Genesis, tayo ay dinala sa isang daigdig na lumalampas sa pagiging pamilyar, isang panahon bago ang baha na magpapabago sa mukha ng sangkatauhan. Ang mga salaysay na ito, na kadalasang nababalot ng misteryo at malalim na mga interpretasyon, ay nagpapakita ng panahon ng unang bahagi ng sangkatauhan na minarkahan ng pambihirang kahabaan ng buhay, matinding banal na koneksyon at isang matalik na kalapitan sa lumikha, kung saan ang mismong kwento ng paglikha ay nabuksan sa harap ng ating mga ninuno. Ang mga kilalang tauhan tulad nina Adan, Eva, Cain, Abel, at ang bayaning si Noe ay nagbibigay sa atin ng mga sulyap sa isang buhay na tila nakakaugnay. Maraming puwersa ang nagkakaisa upang maging sanhi ng baha, si Satanas at ang mga nahulog na anghel. Ang unang kaganapan na humantong sa baha ay naganap bago ang paglikha ng mundo. Ang pangyayaring iyon ay ang paglikha ng mga anak ng Diyos. Sa biblikal na kwento ng aklat ni Job, inihayag ng Diyos ang isang pangyayari na naganap bago pa nilikha ang mundo. Ayon sa Job 38, versikulo 4-7, nasaan ka noong inilagay ko ang mga pundasyon ng lupa? Nais kong ipaalam sa iyo, kung naiintindihan mo. Sino ang nagtukoy ng mga sukat nito, kung alam mo, o sino ang naglatag ng linya ng pagsukat sa ibabaw nito? Saan nakalagay ang mga pundasyon nito, o sino ang naglagay ng pundasyong bato nito, nang ang mga bituin sa umaga ay magkakasamang umawit ng may galak at nagalak? Lahat ng mga anak ng Diyos ay kasangkot sa prosesong ito. Inihayag na ang mga anghel na nilalang, na tinutukoy bilang mga bituin sa umaga at mga anak ng Diyos, ay nakasaksi sa paglikha ng mundo at ipinagdiwang ang kaluwalhasyan, kapangyarihan at karunungan ng Diyos na kasangkot sa proseso. Bago ang baha, may nahulog na nilalang. Ang Biblia ay gumagawa lamang ng maikling mga sanggunian sa fallen angels, dahil ang karamihan sa mga anghel sa langit ay hindi kailanman naligaw o lumingon sa kasamaan. Gayunpaman, ang ilan ay gumawa ng desisyong ito. Samantalang ang langit ay orihinal na itinalaga bilang kanilang walang hanggang tahanan. Ngunit ngayon ay bumagsak na sila mula sa kalagayang iyon. Ano ang naging sanhi ng pagbabagong ito? Gayunpaman, hindi natin maikakaila na ang mga anghel ay may malayang pagpapasya, at ang kanilang pagkahulog ay maunawaan sa mga terminong ito. Ang pag-alala na ang langit ay orihinal na nilayon upang maging kanilang tahanan sa buong kawalang hanggan. Ngunit ngayon ay bumagsak na sila mula doon. Ano ang naging dahilan ng lahaing ito? Gayunpaman, hindi natin maitatanggi ang katotohanan na ang mga anghel ay nagtataglay ng malayang kalooban at ang kanilang pagkahulog ay makikita sa mga tuntunin ng malayang kalooban na ito. Malinaw na ipinaliwanag ng aklat ng Judas ang puntong ito sa Judas 5:6. Ngunit ngayon ay nais kong ipaalala sa inyo, kahit na alam ninyo noon ang lahat, na nang iligtas ng Panginoon ang isang bayan sa pamamagitan ng paglabas sa kanila sa lupain mula sa Egipto, nilipol niya ang mga hindi naniniwala, at ang mga anghel na hindi na panatili ang kanilang orihinal na kalagayan, ngunit iniwan ang kanilang sariling tahanan sa ilalim ng kadiliman sa mga tanikala na walang hanggan, hanggang sa paghuhukom. Sa dakilang araw, sinabi ni Judas na hindi binantayan ng mga anghel ang kanilang nararapat na kapangyarihan. Ang pariralang tamang kapangyarihan ay maaring maunawaan bilang parehong pamahalaan at panimulang punto. Ang mga anghel ay nilikha para sa tiyak na layunin ng pagtira sa langit kasama ng Diyos, pagsamba sa Kanya, at pagsunod sa Kanyang mga utos. Sila ay nabuo upang luwalhatiin Siya, sa parehong paraan tulad ng mga tao. Ngunit ang mga ito ay itinakda upang mabuhay sa lupa, habang ang mga anghel ay nilikha upang manirahan sa langit. Sa kabila nito, iniwaning mga anghel na ito ang kanilang mga simula. Alin ang isa pang paraan ng pagsasabi na iniwan nila ang kanilang unang lokasyon sa kalangitan? Si Satanas, na nagkukunwaring anghel ng liwanag, ang namuno sa mga anghel na ito at kumilos bilang pinuno ng paghihimagsik na ito, nakilala bilang ang dakilang paghihimagsik. Ito ay isang pangyayari kung saan si Satanas at ang isang bahagi ng hukbo ng mga anghel ng langit ay naghimagsik laban sa Diyos at sa kanyang mga anghel, na nagtangkang agawin ang banal na awtoridad sa walang hanggang kaharian. Ang Diablo ay nagbalangkas ng isang plano upang salungatin ang Diyos, ang kanyang lumikha, at siya at ang mga anghel na sumunod sa kanya ay natalo. Ang labanang ito ay iniulat sa mga salita ni Jesus, na nakasaksi sa mga pangyayari. Ito ay isang pangyayari kung saan si Satanas at ang isang bahagi ng mga anghel ng langit ay nakipagdigma laban sa Diyos at sa kanyang mga anghel
sa pagtatangkang ibagsak ang awtoridad ng Diyos sa walang hanggang kaharian. Ang Diablo ay gumawa ng isang plano upang ibagsak ang Diyos, ang kanyang lumikha, at siya at ang mga anghel na sumunod sa kanya ay natalo. Sa labanan, mayroon tayong ulat tungkol dito sa mga salita ni Jesus, na naroroon. Nagsalita si Jesus tungkol sa kaluwalhasyan at kamahalan na ibinahagi niya sa Diyos Ama bago pa ang mundo. Juan 17, versikulo 5, Ngayon nga, Ama, luwalhatiin mo ako ng iyong sarili, ng kaluwalhasyang tinamo ko sa iyo bago pa ang sanglibutan. Bago likhain ang lupa, mayroong Diyos at ang Diyos ay may kamahalan kasama ang kanyang anak. Sinabi ni Jesus, nakita ko si Satanas na nahulog na parang kidlat mula sa langit. Sa lumalabas, si Satanas ay higit pa sa isang pulang figura na may mga sunggay at isang trident. Siya ay isang sinaunang nilalang na may tunay na espiritual na kapangyarihan na ginagamit niya para sa kasamaan at sa sarili niyang mga layunin. Lumalaban tayo, ngunit hindi laban sa laman at dugo. Sinabi ni Paul na tayo ay nakikipaglaban, ngunit hindi ito laban sa laman at dugo. Ang kaharian ni Satanas ay lubos na organisado, na may iba't ibang lugar at antas ng awtoridad, at ang punong tanggapan nito ay nasa makalangit na mga kaharian. Ito ay isang kahangahangang katotohanan, ngunit malinaw na si Satanas na namumuno sa isang napakaorganisadong kaharian ay nagulat sa ilang tao. Gayunpaman, maraming malinaw na katibayan nito sa Biblia. Nagsimula na ang isang espiritual na labanan, isang labanan sa pagitan ng dalawang kaharian. Isang kaharian na pinamumunuan ng Diyos, ang prinsip ng kapayapaan, at isa pang pinamumunuan ni Satanas, ang prinsip ng kadiliman. Matapos mapalayas mula sa langit, si Satanas at ang kanyang mga tagasunod ay nakipagkompromiso sa isa't isa at nabuo ang mapanghimagsik na kaharian. Sa halamanan ng Eden, inilunsad ni Satanas ang kanyang unang pag-atak laban sa awtoridad ng Diyos sa lupa. Itinuring ni Satanas ang lupa bilang kanyang nasasakupan at tiningnan sina Adan at Eva bilang mga mananalakay ng Diyos sa kanyang teritoryo. Kung itinalaga ng Diyos ang sangkatauhan na manirahan sa lupa upang itatag ang kanyang kaharian, kailangan ni Satanas ng diskarte. Nang likhain ng Diyos ang mundo, mayroong isang lugar na tinatawag na Eden. Sa wikang Hebreo, ang Eden ay nangangahulugang kasyahan o kasyahan. Ito ay isang lugar ng probisyon, kung saan mahahanap ng isang tao ang Diyos. Ayon sa Genesis 3, versikulo 8, ngayon sa perpektong halamanan ay may isang natatanging puno na tinatawag na puno ng pagkakilala ng mabuti at masama. Sinabi ng Diyos kina Adan at Eva na maaari silang kumain mula sa anumang puno sa hardin maliban sa isang ito. Kailangang sirain ni Satanas ang kapalaran ng tao, ngunit tulad ng Diablo ang sinaunang ahas ay dumating kay Eva at gumamit ng tatlong estratehikong taktika laban sa kanya. Ang una ay ang pagdududa. Talaga bang sinabi ng Diyos iyon? Genesis 3, versikulo 1. Halos maririnig mo na ang ama ng kasinungalingan na nakikipag-ugnayan, kay Eva naman loloko. Kaya ginamit niya ang kanyang pangalawang diskarte, assumption. Ginagawang pagdududa si Eva kung ang mga kahihinatnan ng kanyang pagsuway ay talagang magreresulta sa kanyang kamatayan. Gaya ng ipinahayag ng Diyos, tiyak na hindi ka mamamatay, Genesis 3, versikulo 4. Ang ikatlo at huling diskarte na ginamit laban kay Eva ay ang tukso. Nagdalamhati ang Diyos dahil sa kanyang pagsuway. Bilang resulta, hindi na sila maaring manatili sa halamanan ng Eden. Nagkamali na sina Adan at Eva sa pagkain ng ipinagbabawal na prutas. Ang subversibong ganting pag-atake ni Satanas ay lubusang nanaig sa mga tao. Ngunit ang Diyos ay nagtatag ng isang tabing dagat sa halamanan ng Eden, na nangangako na ang ulo ng ahas ay madudurog ng binhi ng babae, na ibinabalik ang mga talahanayan sa manunukso. Bago paalisin sina Adan at Eva mula sa hardin, ipinakita ng Diyos ang kanyang ganap na paghahari kay Satanas. Ang unang pagpatay, sina Cain at Abel, Genesis 4. May nagturo na ang kasalanang ginawa ng unang tao ay humantong sa ikalawang tao upang patayin ang pangatlo. Kahit na si Adan at Eva ay pinalayas mula sa halamanan, ang Diyos ay patuloy na nagpakita ng kanyang kabutihan sa kanila. Ipinanganak ni Eva ang dalawang anak na lalaki, sina Cain at Abel. Sa patnubay ng Panginoon, pareho silang lumaki na nakarinig ng mga kwento tungkol sa Diyos at naunawaan na dapat silang mag-alay ng mga sakripisyo sa kanilang lumikha. Gayunpaman, habang ang Panginoon ay nag-alala tungkol kay Abel at sa kanyang handog, hindi siya nababahala kay Cain at sa kanyang handog. Nagalit ito kay Cain. Sa kabila ng babala ng Diyos sa kanya na pangunahan ang kasalanan,
Nilinlang ni Cain ang kanyang kapatid, pinatay, inilibing, at lubos na tinanggihan. Nagtanong, ako ba ang tagapag-ingat ng aking kapatid? Dahil sa takot na papatayin siya ng iba dahil sa kanyang krimen, naglagay ang Diyos ng tanda kay Cain upang protektahan siya. Na ipinahayag na sinumang manakit sa kanya ay magdurusa ng 7 beses na paghihiganti. Genesis 4, versikulo 15. Natanggap ni Cain ang kanyang parusa, naging isang hindi mapakali na gumagala, nahiwalay sa kanyang tahanan at pamilya. Matapos parusahan, si Cain ay nanirahan sa isang lugar na tinatawag na Land of Nod, silangan ng Eden. Sa lupaing ito, nagtayo si Cain ng isang lungsod na tinatawag na Enos, na pinangalanan bilang parangal sa kanyang anak. Kasama sa kanyang mga inapo ang mga maimpluwensyang tao noong panahong iyon, gaya ni Jabal, ang ama ng mga nakatira sa mga tolda at nag-alaga ng baka, si Jubal, ang ama ng lahat ng tumutugtog ng mga instrumentong dikwerdas at tubo, at si Tubal-Cain, na nagpanday ng mga kasangkapang tanso at bakal. Genesis 4. Versikulo 17 hanggang 22. Pagkatapos ng parusa kay Cain, ang kwento ng dalawang pamilya ay sumunod, isang paulit-ulit na tema sa Genesis. Sa kasamaang palad, ang mga paraan ng pagpatay ni Cain ay ipinasa sa kanyang linya ng dugo. Nakatagpo kami ng isang tao na nagyayabang tungkol sa kanyang sariling karahasan, at sa oras na maabot namin ang kanyang apo sa tuhod, ang kasamaan ay lumagana. Ang perpektong disenyo ng Diyos ay 4 na kabanata lamang ang haba, at nakikita na natin ang mga tao na natutuwa sa pagdanak ng dugo at hindi iginagalang ang kanyang plano para sa kasal. Bago ang baha, ang pagsasagawa ng poligamya ay ipinakilala ng linya ni Cain. Noong nakaraan, ang isang lalaki at isang babae ay pinagsama sa pag-asawa habang buhay, ngunit ang mga inapo ni Cain ay nagsimulang magkaroon ng maraming asawa. Sa kaibahan sa angkan na ito, nagsimula ang Diyos ng isang bagong talaangkanan sa pamamagitan ng pagkakaloob kay Eva ng isang anak na lalaki na pinangalanang Seth, na pinalitan si Abel. Inihalimbawa ni Seth ang parehong uri ng pagsamba, gaya ng kanyang yumaong kapatid na si Abel. Nang ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon na may kaugnayan kay Seth, ang anyo ng pagsamba ni Cain ay ipinagmamalaki at itinuro sa kanyang sarili, habang ang hamak na paraan ng pagsamba na isinagawa ni Abel at Seth ay sumigaw sa Diyos. Jude 11. Sa aba nila, sila ay sumunod sa daan ni Cain, sumugod sa kamalian ni Balaam sa paghahanap ng pakinabang, at nawasak sa paghihimagsik ni Korah. Hindi katakataka na nang ang Diyos ay naghahanap ng isang masunuring lingkod, daan-daang taon na ang lumipas, pinili niya si Noe, ang inapo ni Seth. Ang pamana ni Cain ay malabo. Sa isang banda, siya at ang kanyang pamilya ay tunay na makabago sa pagbuo ng mga bagong ideya at pamamaraan ng paggawa ng mga bagay. Sa kabilang banda, marami rin silang problema sa pakikipag-away at pananakit sa iba. Ito ay tila lumalala sa paglipas ng panahon. Ito ay naging simbolo ng kung ano ang maging tao, isang pakikibaka sa pagitan ng ating potensyal para sa mahusay na kabutihan at ng ating kapasidad para sa malaking kasamaan. Sa mga henerasyon pagkatapos ni Adan, ang mundo ay naging matao, ngunit ito ay puno rin ng mga paglabag. Ang mga tao ay hindi nagpakita ng kabaitan sa isa't isa. Gumawa sila ng mga kasinungalingan, pagnanakaw at maging ang pagpatay. Sa panahong ito, ang mga tao ay nasyahan sa napakahabang buhay, na umaabot sa edad na daan-daang taon. Ito ay isang iba't ibang oras, isang panahon kung saan ang sangkatauhan ay malapit pa ring nakatali sa mga pinagmulan nito, at ang mundo mismo ay mas bata at mas bago. Nagkaroon ng iba pang mga anak na lalaki at babae sina Adan at Eva pagkatapos ni Cain at Abel, at habang lumalaki ang kanilang pamilya, ipinanganak ang sibilisasyon. Sinasabi ng Biblia na pagkatapos maging ama ni Seth, nabuhay si Adan ng 800 taon at nagkaroon ng iba pang mga anak na lalaki at babae. Genesis 5, versikulo 4. Habang lumalaki ang mga anak ni Adan at Eva, nagpakasal sila at nagsimula ng kanilang sariling pamilya, at ang populasyon ay patuloy na lumaki. Bilang karagdagan kina Cain at Abel, si Seth ay isa pang anak ni Adan na mayroon ding mga inapo, kasama sina Enos, Methuselah at kalaunan si Noe, ang unang tao, ay nabuhay ng 930 taong gulang. Genesis 5, talata 5. Tama ang narinig mo, 9 na siglo. Nagkaroon siya ng mga anak na nabuhay din ng napakahabang buhay. Ang kanyang anak na si Seth ay nabuhay ng 912 taon. Genesis 5, talata 8, at ang anak ni Seth na si Enoch ay nabuhay ng 905 taon. Genesis 5, talata 11.
Sa pagdaan ng mga henerasyon, ang bawat lalaki ay nagkaanak at tinuruan sila tungkol sa mga paraan ng lupain, kung paano magbungkal ng lupa, mag-alaga ng mga hayop at gayon din ang tungkol sa kaugnayan sa Diyos. Ang angkan ng mga tao ay natatangi dahil naglalaman sila ng mga inapo ng unang mga tao na nakikipag-ugnayan sa mga nahulog na anghel. Gayunpaman, sa kabila ng kanilang mahabang buhay at malalim na karunungan, ang mga sinaunang tao, hindi sila ligtas sa mga problemang kadalasang nagpapahirap sa sangkatauhan, gaya ng paninibugho, galit, at kung minsan ay karahasan pa nga. Gayunpaman, may isang lalaki na nagngangalang Enos. Ang aklat ng Genesis, Kabanata 5, ay nagbibigay sa atin ng unang pagbanggit kay Enoch, at ito ay ibang Enos, hindi ang anak ni Cain. Genesis 5, verse 21. Nang si Enos ay 65 taong gulang, siya ay naging ama ni Methuselah, gaya ng alam natin sa Biblia. Ang kanyang anak na si Methuselah, ang pinakamatandang tao, na naitala sa banal na kasulatan. Kapag pinag-aralan natin ang mga talaangkanan ng Biblia, natuklasan natin na si Enos ay lolo sa tuhod ni Noe sa Genesis 5, versikulo 22 at 24. Sinasabi ng Biblia na si Enos ay lumakad kasama ng Diyos sa isang panahon, kung saan karamihan sa kanyang mga kapanahon ay mayroon lamang talaan ng kanyang kapanganakan at sa iyo. MGA Bata. Sila rin ay naging ama ni Enos, na ang presensya sa mga rekord ng kasaysayan ay parang malamig na simoy ng hangin. Ipinakilala si Enoch tulad ng iba, ngunit kahit na hindi siya nabuhay ng kasing haba ng ilan sa iba pang mga lalaki, ang kanyang patotoo ay kapansin-pansin. Sinasabi ng Biblia na lumakad siya kasama ng Diyos at nang dumating ang oras na umalis sa lupa, kinuha siya ng Diyos nang hindi nakararanas ng kamatayan gaya ng alam natin. Ang kanyang paglalarawan ay maikling ngunit makabuluhan at malalim, na nangangahulugan ng isang bagay tungkol sa kanyang dalisay na paglakad kasama ang Diyos. Ang kanyang buhay ay nagbigay ng isang modelo para sa napakaraming tao sa iba't ibang henerasyon, na nagtuturo sa amin na mamuhay para sa isang natatanging madla. Tahimik, tinuturuan niya tayo na masigasig na ituloy ang malapit na pakikipag-isa sa Diyos. Alam na habang ginagawa natin ito, mararanasan natin ang Diyos sa isang bagong dimensyon. Genesis 5, verse 2. Ang kaso ni Enoch ay ang unang naitala na rapture, dahil kinuha lang siya ng Diyos. Marahil ay napakatindi ng komunyon na ang presensya ng Diyos ay bumalot sa kanya at dinala siya palayo. Ang aklat ng Hebreo ay nagsasalita tungkol sa mga tao na hindi karapat-dapat sa mundong ito. Sa kabila ng kagandahan ng buhay ni Enos, ang kanyang panahon ay hindi ganap na mapayapa. Ang mga tao ay nabuhay ng mahabang panahon, ngunit hindi palaging patas. Nagkaroon sila ng maraming taon para paunlarin ang kanilang mga kasanayan, itayo, at galugarin ang lupain. Ngunit mayroon din silang mas maraming oras para magkamali, lumihis sa landas ng Diyos, at hayaang tumigas ang kanilang mga puso. Sa kalaunan ay nagresulta ito sa isang mundong napakatiwali, napakalayo sa banal na pinagmulan nito, na may paglaki ng populasyon, paglawak ng mga tribo at pamilya. Sa paglipas ng panahon, nabuo ang mga tribo at angkan. Bawat isa ay nagmula sa isa sa mga orihinal na patriarka, na nagkalat sa buong lupain at nakahanap ng mga bagong teritoryong matatawagan. Habang lumalaki ang populasyon, lumaki rin ang pangangailangan para sa iba't ibang tungkulin at propesyon. Ang mga tao ay hindi maaring maging mga pastol at magsasaka lamang, ito ay kinakailangan upang sari-sari. Si Cain, halimbawa, ay isang magsasaka. Genesis 4, verse 2. Habang ang kanyang kapatid, si Abel, ay isang pastol. Iminumungkahi nito na kahit na sa maagang yugtong ito, ang mga tungkulin ay tinukoy batay sa pangangailangan at hanay ng kasanayan. Si Tubal-Cain, isang inapo ni Cain, ang nangunguna sa lahat ng gumagawa ng tanso at bakal. Genesis 4, talata 22, ito ang tanda ng simula ng mas espesyal na mga propesyon, gaya ng metalurhiya. Lumitaw din ang mga musikero, si Jubal, isa pang inapo ni Cain, ang ama ng lahat ng tumutugtog ng alpa at plauta. Genesis 4, verse 21. Ang mga tungkuling ito ay nagbigay daan sa lipunan na maging mas komplikado at organisado, na nagtatakda ng yugto para sa mas maunlad na mga anyo ng sibilisasyon. Bagaman ang mga tao ay nakakuha ng mga bagong kasanayan at trabaho, ang buhay bago ang malaking baha ay hindi perpekto o masaya. Sinasabi sa atin ng Biblia na nakita ng Panginoon kung gaano kalaki ang kasamaan ng sangkatauhan sa lupa, at ang lahat ng mga plano ng pag-iisip ng puso ng tao ay patuloy na masama. Genesis 6, versikulo 5.
Sa madaling salita, bago ang baha, ang sangkatauhan ay lumawak at nag-iba-iba. Ang mga pamilya ay naging mga tribo, ang mga tungkulin ay naging mga propesyon at ang sibilisasyon ay gumawa ng mga unang hakbang. Ang pagsalakay sa mga Nephilim ay isinaayos ng self-styled commander ng kaharian ng kadiliman, si Satanas, na nagpatawag sa kanyang masasamang hukbo upang makalusot sa sangkatauhan na may layuning dumumi ang linya ng dugo na hahantong sa Mesyas. Genesis 6, verse 1 at 2. Nang magsimulang dumami ang mga tao sa lupa at ipinanganak sa kanila ang mga anak na babae, nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at pinakasalan nila ang sinuman sa kanila. Ang mga anak ng Diyos, gaya ng pagkakakilala sa kanila ng aklat ni Job, ay mga anghel. 2 ng mga anghel ang nanatili kasama ng Diyos sa ikatlong langit, bilang mga hinirang na anghel, habang ang 1 ay pinalayas, naging mga nahulog na anghel ni Satanas. Ang kaharian ng Diyos ay umunlad sa bilang at lakas, at sa pakiramdam na nanganganib, tinawag ng prinsip ng kadiliman ang kanyang masasamang hukbo upang pumasok sa sangkatauhan. Ang mga nahulog na anghel na ito ay bumaba sa lupa at nabuo ang Nephilim, o sa halip, ang salitang Hebreo na isinasalin bilang bumagsak. Ang satanikong pagsalakay na ito ng Genesis 6 ay nagpapinsala sa buong mundo. Nakita ng mga anak ng Diyos ang mga anak na babae ng mga tao. Mas tumpak man na maunawaan ang mga anak ng Diyos bilang mga demonyo, mga anghel sa paghihimagsik laban sa Diyos, o mga taong inaalihan ng mga demonyo, ang kasamaan ng sangkatauhan ay tumataas. Genesis 6, verse 1-5. Sa mga unang kabanata ng Genesis, lalo na sa Genesis 6, versikulo 3-5, inilalarawan ng Biblia ang tanawin ng mundo bago ang baha. Sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi mananatili sa tao magpakailanman, sapagkat siya ay makalaman. Ang kanyang mga araw ay magiging 120 taon. Ang mga Nephilim ay nasa lupa noong mga araw na iyon, at gayon din ng maglaon, nang ang mga anghel ng Diyos ay nakipag-isa sa mga babaeng tao, na lumikha ng makapangyarihan at tanyag na mga supling. Nakita ng Panginoon na ang kasamaan ng sangkatauhan ay dakila sa lupa, at ang bawat hangarin ng mga iniisip ng kanilang mga puso ay patuloy na masama. Ang lupa ay hindi isang lugar ng kapayapaan o kabutihan, bagkus ay isang lugar na puno ng kasalanan, karahasan, at katiwalian sa moral. Isipin ang isang mundo kung saan ang mga tao ay natupok ng kanilang sariling mga pagnanasa, palaging naghahangad na gawin ang anumang gusto nila, anuman ang gastos sa iba. Ang katapatan, integridad at kabaitan ay mga bertud na hindi na pinahahalagahan o naiintindihan. Sa kanilang lugar, nangingibabaw ang panlilinlang at pagmamanipula. Ang bawat tao ay naghahanap lamang ng kanilang sariling interes, at ang tela ng lipunan ay napunit sa pamamagitan ng pagkamakasarili at kasamaan. Sa ganitong kapaligiran, ang mga pamilya ay hindi mga santuwaryo ng pagmamahal at suporta, kundi mga larangan ng pandaraya at pagtataksil. Ang magkapitbahay ay hindi tumitingin sa isa't isa, pilit nilang pinagsasamantalahan ang isa't isa. Ang mga pamahalaan ay hindi mga institusyon ng hustisya, kundi mga sistema ng pang-aapi, na pinapanatili ang pangingibabaw ng makapangyarihan sa mahihina. Ngayon, sa magulong mundong ito, lumitaw ang isang hindi pangkaraniwang pag-unlad. Ang mga Nephilim. Ang mga Nephilim ay hindi tulad ng mga ordinaryong tao. Pambihira silang malakas at dambuhalang tangkad, ngunit tila pinalala pa nila ang mga problema sa mundo. Sila ay hinahangaan, kinatatakutan at marahil ay sinasamba pa nga, na inilalayo ang mga tao sa tunay na Diyos na lumikha sa kanila. Ang kanilang lakas ay ginawa silang mga bagay ng pagkahumaling. Ngunit sila ay bahagi ng isang mundo na lalong nahuhulog sa kaguluhan at kasalanan. Sa kontekstong ito napagmasdan ng Diyos ang kasamaan ng sangkatauhan at ang espiritual at moral na pagkabulok nito. Nalungkot ang Diyos sa kanyang nilikha, ang sangkatauhan, na siyang hiyas ng paglikha at naligaw sa landas. Sa halip na mamuhay ng naayon sa isa't isa at sa mundo, ang mga tao ay nalubog sa karahasan, kasamaan at panlilinlang. Tiningnan ng Diyos ang kanyang nilikha at nakaramdam ng matinding kalungkutan. Sinasabi ng Biblia na ang Panginoon ay nagsisi na ginawa niya ang mga tao sa lupa, at ang kanyang puso ay lubhang nabagabag, Genesis 6:6. Ito ay isang banal na kalungkutan, isang kalungkutan na napakalalim na nalampasan nito ang pangunawa ng tao. Isipin ang isang magulang na nawasak sa mga aksyon ng isang lihis, ngunit walang katapusang pinalaki na bata. At kaya, sa kanyang matinding sakit, gumawa ang Diyos ng isang mahirap na desisyon. Genesis 6:7
At sinabi ng Panginoon, aking lilipulin at lilipulin ang sangkatauhan na aking nilikha mula sa balat ng lupa, hindi lamang ang tao, kundi pati na rin ang mga hayop, at ang mga gumagapang, at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat ako'y namimighati nito. Malalim upang makita ang kasalanan ng sangkatauhan, at pinagsisisihan kong nagawa ko ang mga ito. Nalungkot ang Diyos sa mga ginawa ng mga taong kanyang nilikha, at nagpasya na ibalik ang mundong bumabagsak sa kaguluhan. Ngunit kahit na sa madilim na panahong ito sa kasaysayan ng tao, mayroong isang sinag ng pag-asa, isang lalaking nagngangalang Noe ang nagsabi, ngunit si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa Panginoon. Magulo ang mundo, ngunit si Noe ay namumukod tanging liwanag ng pag-asa, isang taong may integridad at pananampalataya. Genesis 6:9. Ito ang mga henerasyon ng pamilya ni Noe ay isang matuwid na tao, matuwid sa mga tao sa kanyang panahon. Si Noe ay nakagawian na lumakad kasama ng Diyos. Si Noe ay isinilang sa mga inapo ni Adan, sa pamamagitan ng angkan ni Seth, Enos, Methuselah at iba pang mga ninuno na nagpapanatili ng kabutihan sa mga henerasyon. Ang lahi na ito ay nagwakas kay Noe, isang tao na hindi lamang nag-ingat ng apoy, ngunit hinayaan itong lumiwanag ng maliwanag sa kanyang buhay. Siya rin ay isang pamilya, ama ng 3 anak na lalaki, sina Sem, Ham at Japhet. Bilang mapagmahal na ama at tapat na asawa, binigyang inspirasyon niya sa kanyang mga anak ang parehong mga bertud na taglay niya sa kanyang puso. Sa kabila ng kadiliman sa paligid, ang bahay ni Noe ay isang santuwaryo ng kabanalan. Kahit na ibinahagi ng Diyos ang kanyang masakit na desisyon na hugasan ang kasamaan na sumasalot sa lupa, sa pamamagitan ng isang baha, nalulunurin ang lahat ng nabubuhay na bagay, ang pananampalataya ni Noe ay hindi nag-alinlangan. Naunawaan niya ang bigat ng gawain sa hinaharap at tinanggap ito ng may mabigat ngunit determinadong puso. Genesis 6:13 At sinabi ng Diyos kay Noe, aking wawakasan ang lahat ng tao, sapagkat ang kanilang lupain ay puno ng karahasan. Dahil sa kanila ay tiyak na lilipulin ko sila at ang lupa. Nakita ng Diyos si Noe bilang isang taong karapat-dapat na maging tagapag-alaga ng isang bagong simula para sa sangkatauhan. Si Noe ay tapat na sumunod sa Diyos, kahit na siya ay napaharap sa pangungutya at hindi paniniwala ng mga tao sa paligid niya, na hindi naniniwala na ang isang sakuna ay malapit na. Nag-alay siya ng mga taon sa pagtatayo ng arka, na nagbabala sa mga tao tungkol sa paparating na baha at naghihintay sa sandali kung kailan sila itatatak ng Diyos at ang kanilang pamilya sa loob ng napakalaking kanlungang kahoy na ito. Nang sa wakas ay bumukas ang langit at ang lupa ay nilamon ng tubig, ang mga bertud ni Noe ay naging batong panulok para sa isang bagong mundo. Ang kanyang katapatan at pagsunod ay napanatili ang buhay, at mula sa kanyang angkan ay lilitaw ang bansa ng isang dalisay na lupa. Kaya, sa mundong bumabagsak sa kaguluhan, ang liwanag ng pananampalataya ni Noe ay nagniningning ng mas maliwanag, patotoo sa walang hanggang kapangyarihan ng kabanalan at pananampalataya sa harap ng napakatinding kadiliman. Ang tipan ng Diyos kay Noe, Genesis 6:17 -22. Ang arka ay ang santuwaryo ng pamilya ni Noe, isang sisidlan upang protektahan sila mula sa tubig na malapit nang bumalot sa lupa. Inutusan ng Diyos si Noe na gumawa ng arka, na gawa sa kahoy na gopher, gumawa ng mga bahagi sa arka, at balutan ito ng bitumen sa loob at labas, Genesis 6:14. Idinetalye ng Diyos kay Noe ang napakatiyak na sukat, disenyo, at plano para sa arka. Ito ay hindi ordinaryong bangka, ngunit isang espesyal na barko na idinisenyo upang iligtas ang mga huling nabubuhay na nilalang noong binaha ang mundo. Genesis 6:14-16. Ang arka ay dapat na 300 siko ang haba, 50 siko ang lapad at 30 siko ang taas, na nilagyan ng pinto at isang bintana, at nahahati sa ilang antas. Ang pag-convert ng mga sukat sa modernong mga sukat, ito ay katumbas ng 450 talampakan ang haba, 75 talampakan ang lapad, at 45 talampakan ang taas, na may pinto at bintana na nahahati sa iba't ibang palapag. Sinabi ng Diyos, ganito ang dapat mong itayo. Genesis 6:15. At kaya, sinimulan ni Noe ang napakalaking gawain ng paggawa ng arka. Hindi ito simple, marami ang nangungutya sa kanya at nagtatanong sa kanyang katinuan. Ngunit si Noe ay nanatiling matatag sa kanyang pananampalataya. Sa paglipas ng mga taon at ang kahoy ay nahuhubog, isang napakagandang arka ang tumayo,
Isang hindi maikakaila na patotoo sa pagsunod at katapatan ni Noe ay binigyan din ng Diyos si Noe ng mga tagubilin tungkol sa kung sino at kung ano ang dadalhin sa arka, ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak na sina Sem, Ham at si Japheth at ang kani-kanilang asawa. Higit pa rito, sinabi ng Diyos kay Noe na dalhin ang dalawa sa lahat ng nabubuhay na nilalang, lalaki at babae, sa arka upang mapanatili silang buhay. Inutusan si Noe na kumuha ng 7 sa bawat malinis na hayop, lalaki at babae, at 2 sa bawat maruming hayop, lalaki at babae, kasama ang 7 sa bawat ibon sa himpapawid, lalaki at babae, upang mapanatili ang kanyang uri sa mukha ng lupa. Genesis 7, versikulo 2 at 3. Si Noe ay tapat na sinunod ang lahat ng mga tagubilin ng Diyos. Ito ang nagtatapos sa video. Mag-iwan ng link kung nagustuhan mo ang video at i-activate ang bell. Tumulong na ipalaganap ang salita ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng video na ito sa isang tao na makikinabang din sa video na ito. Pagpalain ka ng Diyos.